At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw na po ng Lunes sa mga kaibigan ay Nobyembre 2 sa 2015. Sa ulo ng ating mga balita. Ang Office of Civil Defense nasermonan na rin ng Commission on Audit dahil pa rin sa nakatenggang halos 1 bilyong pisong pondo at donasyon na kalandaw sa mga biktima sa kalamidad. Pinakamalaki pa rin sa hindi nilabas daw na pondo ay para sa mga Yolanda victims. Mga investigador mula sa Metro Manila tutulong na rin sa pag-imbestiga sa nangyaring sunog sa Zamboanga na kinamatay ng 15 katao. Pamilya ng mga biktima doon naman sa Maguindanao Massacre na babahala rin sa nalalapit na eleksyon. Sa ating balitang OFW, Pinay doktor sa Barin patay ng masagasaan naman ng trailer truck. Sa balita sa ibayong dagat, ang Pangulo ng Egypt umapila pa rin ang pasensya sa nangyaring investigasyon sa pagbagsak ng Russian plane kung saan mahigit 200 pasero ang sakay. Samantala sa sports balita, mga Pinoy basketball fans nagpaabot din ng pagbati sa pagkuha kay Bobby Ray Parks sa D-League sa NBA. Sa showbiz balita mga kaibigan, mga fans nagpalipas rin ang magdamag sa puntod ng mga artistang pumanaw na habang ang Pinay Sisters na Fourth Impact lusot na rin sa elimination round ng X Factor sa United Kingdom. Kukuha rin tayo ng mga situational reports sa Metro Manila at ilang bagay ng bansa kaugnay pa rin sa All Saints Day at All Souls Day. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati na pa rin tayo mga kaibigan sa ating official website ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Kuha muna tayo ng sitwasyon dyan sa Metro Manila mga kaibigan. Ang paggunita pa rin ng Todos Los Santos at All Saints din rin nitong nakalipas na araw. May detalye si Bombo Gerald Ulip. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng pambansang pulisya sa mga sementeryo sa buong Pilipinas kahit naging mapayapa ang paggunita ng All Saints Day kahapon. Sa ngayon ay naka-heightened alert pa rin ang PNP at papalawigin pa ito hanggang bukas. Nabatid na bago ang Todos Los Santos ay nagtayo ang PNP ng mahigit 5,000 na PNP assistance hubs at nag-deploy ng mahigit 39,000 na PNP personnel para sa pag-alala ng mahal na araw. Base naman sa report ng National Operations Center ng PNP, aabot sa 1.8 milyong katao ang bumisita sa Manila North Cemetery habang 32,000 naman sa Manila South Cemetery. Kahapon nga ay ipinagmalaki ni PNP spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor na naging maayos at payapa ang paggunita ng All Saints Day. Anya, isa lamang ang insidente na naitalas ng PNP noong weekend ang pagkakarecover ng improvised explosive device o IED sa isang sementeryo sa Mindanao. Bagamat wala namang untoward incidents, nakakumpiska pa rin ang PNP sa buong bansa ng daan-daang items ng ipinagbabawal na dalhin sa mga sementeryo. Kabilang sa mga nakumpiska sa mga sementeryo ang mahigit 100 bladed o pointed weapons, 81 flammable materials, 12 bote ng alak at 95 na gardening tools. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio. Bombo! Bombo Gerald, kumusta naman yung monitoring ng ating mga otoridad? Diyan naman sa mga pasero, mga motorista. Dahil ang iba rito ay nagpalipas ka dito sa nakalipas na weekend sa mga probinsya at babalikan ng Metro Manila para sa may pasok. Kumpara ng nakalipas na taon na Bombo Gerald, dahil sa nakalipas na taon ay merong holiday, Bombo Gerald. Pero ngayon ay sabi nga ng iba ay napakaiksi yung kanilang pagbakasyon at pagbisita na rin doon sa kanilang mga sa buhay ng mga pumana na Bombo Gerald. Well, malaking kuan naman yan, pahinga ng PNP dahil nga kakaunti lamang itong bumisita or pumunta sa mga probinsya kumpara sa mga nagdaang taon. Kaya ngayon ay yung mga bus station, mga terminals ay kakaunti lamang at maayos itong daloy ng or itong maayos naman itong mga terminal sa Bombo Elmar. Nabanggit mo kanina yung Manila North Cemetery, mahigit 1 milyon yung na-monitor dyan na bumisita
na mga mahal sa buhay nila. No, Dylan, sa ilang pinakamalaki sa Metro Manila, umaabot yata yan ng 54 hectares, Bombo Gerald, at may ilang mga malalaking personalidad at ilang presidente ng Pilipinas ang nakahimlay dyan sa Manila North Cemetery, Bombo Gerald. Tama ka dyan, Bombo Elmar, pero itong 1.8 mula pa nung bago itong pag-alala ng ng mahal na araw, itong 1.8 at hindi ito minsanan noong kahapon. Kahapon marami rin, pero itong 1.8 ay mula noong ipinatupad itong Oplan Undas ng PNP, Bombo Elmar. Okay, so pero usually ang tradition kasi ng mga Pinoy itong All Saints Day, uno. Ngayong araw lang talaga para doon sa mga Katoliko ang Todos los Santos, araw ng mga patay, Bombo Gerald. Yes, tama ka dyan. Ito nga yung ipinanawagan ng isang cardinal sa Mindanao na gawin din dapat na holiday itong November 2 dahil yan talaga itong dapat inaalala ng mga Pilipino dahil yan ang All Souls Day. Yan ay para alalahanin itong mga namayapang mahal sa buhay para bumisita sa puntod ng mga ito, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Gerald Ulip. Samantala, bate naman sa monitoring ng Philippine Red Cross ay umaabot din sa mahigit 11,000 mga pasyente ang kanilang napagsilbihan nitong nakalipas na weekend sa iba't ibang dako sa ating bansa. At yung mga minor na nasilbihan ng Red Cross ay mahigit daw sa 600, lalo na dyan sa maraming mga sementeryo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang major daw na problema rin na kanilang ipinabot sa kanila ay umabot naman sa 15 kaso habang 29 naman ang kanilang niatid sa ospital. Dulot pa rin ang kanilang pagtulong pa rin serbisyo publiko nitong pagtungo ng ating mga kababayan sa mga sementeryo. Ilang situational report pa sa mga kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Makikumusta tayo dyan sa Cagayan de Oro City. Nauwi naman sa trahedya yung pag-outing naman ng mag-anak doon at iba pang sitwasyon. Nasa linya ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Patay sa maghiwalay na pagkalunod ang dalawang binata ng maligo sa dagat habang ipinagdiriwang ang araw ng mga santo kahapon. Kinilala ang unang namatayang biktima na si Jeffrey de la Piña, 30 anyos na residente sa Barangay Bulwa sa lungsod ng Cagayan de Oro. Salaysay sa ina na si Francisca de la Piña na habang nasa kasagsagan ng kasiyahan ng biktima ay bigla itong naligo kasama ang ilang miyembro ng mga kaanak at nalunod. Dinala pa sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima, subalit nabigo na ang mga doktor na maisalba ang buhay nito. Samantala, posibleng nalunod patay rin dahil sa pagsilbing lasing sa isa pang binata habang naligo sa dagat nitong syudad. Kinilala rin ang biktima na si Rolex Nilo, 33 anyos na residente sa Barangay Bayabas ng syudad. Nasa kasagsagan umano ng inuman ang biktima kasama ang mga barkada at nang maligo ay biglang nalunod. Patay nang ma-recover ang biktima kaya hindi na dinala pa sa pagamutan, bagkus ay diretso na sa isang punerarya. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa dako naman mga kaibigan ng Pangasinan, sitwasyon din doon. Nasa linya naman ang Bombo Radio Dagupan. Agaw atraksyon ng kulay rosas na kabaong na nakalagay sa tapat ng mga Aldan Public Cemetery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasabay sa pagunita ng pista ng mga patay kahapon. Pinilahan hindi lamang na makabata ang nag-selfie sa loob ng kulay pink na kabaong, kundi maging ang ilang may edad na. Sa halip na matakot, inihayag ng mga sumubok na maganda ang naturang karanasan sa pagpapakuha ng larawan habang nasa loob ng kabaong dahil nabigyan sila ng pagkakataong makita ang sarili na nasa loob nito habang sila ay buhay pa. Nabatid na naging tradisyon na rin ng ilang bumibisita sa naturang puntod ang magpakuha ng larawan habang nasa loob ng kabaong tuwing sasapit ang undas. Samantala, naging agaw atensyon din ang isang magkasintahan matapos nag-costume ang mga ito bilang kamatayan at white lady. Nilibot ng mga ito habang sabay na naglalakad ang harapan ng Roman Catholic Cemetery at iba pang bahagi ng Karanan Street dito sa lungsod. Naging matagumpay naman ang mga ito sa kanilang balak dahil maraming natakot sa ginawang paglalakad. Hindi lamang ang mga bata kundi may ilang mga matatanda rin. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fantanilla Rosetta nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa Camarines Sur naman, mag-iinang Robredo, hindi pa rin daw maka-move on kahit ilang taon na rin nakalipas ang pagpanaw ng kanilang ama, ang dating kalihim ng DILG. Nasa linya naman ang Bombo Radio Naga.
Labis ang pasasalamat ng panganay na anak ni na dating DILG Secretary Jessie Robredo at Congresswoman Leni Robredo sa lahat ng mga taga-suporta ng kanyang magulang dahil sa walang sawang pagmamahal ng mga ito sa kanilang padre de pamilya. Sa panayam ng Bombo Radyonaga kay Aika Robredo, inihayag nito na masaya sila na makita na hanggang ngayon ay patuloy ang pagmamalasakit na ipinapakita ng mga syudadano sa kanyang ama maging sa kanilang pamilya. Kaugnay nito, kagabi kompleto ang mag-iina na sina Congresswoman Leni Robredo, kapatid nito na sina Patricia at Julian, kasama ang mga kapatid at kamag-anak ng dating opisyal na nagtungo sa puntod nito. Inamin din nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang ama, subalit sa kabila nito, patuloy silang nagpapakatataga para sa isa't isa. Sa ngayon, inaasahan na babalik na sa Metro Manila ang mag-iina dahil na rin sa balik eskwela na ang dalawang kapatid nito habang ang kanyang ina naman ay abala sa trabaho. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyonaga, Bombo Arlene Berdin para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 11 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Ang Office of Civil Defense nasirmunan daw ng Commission on Audit dalan pa rin sa hindi naman na ipapasok o kaya naman ay naipamahagi na paggastos ng pondo mula naman sa mga donasyon para sana sa mga biktima ng kalamidad. Yan, iba pang balita mula naman kay Bombo Raymond Tinasa. Pinayuhan ngayon ng Commission on Audit ang Office of Civil Defense, DSWD at DND kaugnay sa tamang pangasiwa ng pondong nakalaan at donasyon para sa sinalanta ng kalamidad. Ginawa ng COA ang pahayag matapos madiskubre ang kabuang 923 million pesos na Quick Relief Funds o QRF at donasyong nakalaan sa disaster victims na matagal nang hindi nagagamit bagkus nakatago lamang sa isang bangko. Pinakamalaking donasyong natanggap at hindi pa nagagamit ay ang 137 million na tinanggap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda o mayroong international name na Haiyan. Sinabi ng COA na dapat na-turn over sa Bureau of Treasury o mga donors ang nasabing hindi nagamit na donasyon. Ayon pa sa COA, dapat magkaroon ng guidelines ang OCD sa paggamit ng donasyon sang-ayon sa tungkulin ng ahensyang nasa NDRRMC. Hinihayag din ng COA ang Department of National Defense. Nasabihan ang Department of Budget and Management na ilaan o i-reallocate ang QRF sang-ayon sa pangailangan lamang sa pagtupad ng tungkulin ng Office of Civil Defense. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, anong ulit ang paliwanag ng NDRRMC dito o kaya naman ay itong OCD? Bakit ganun na Bombo Raymond, napakalaking pera pa pala yan na sana ay nakinabang ng husto ang ating mga kababayan na sinalanta. Ngayong buwan ng Nobyembre, Bombo Raymond, ay gugunitay na naman yung ikalawang taon ng pagtama ng Super Typhoon na Yolanda, lalo na dyan sa may lalawigan ng Leyte, kasama yung mga probinsya ng Samar at iba pang lugar dyan sa Western Visayas at Central Visayas sa Bombo Raymond. Alam mo, Bombo Elmar, itong COA report ay tugma lamang doon sa naging mga pag-rally at protesta ng mga biktima mismo ng Typhoon Yolanda na mabagal yung pagpapalabas at hindi nakakarating sa kanila yung naglalakihan ng mga donasyon mula sa foreign donors. Ang naunang paliwanag ng Office of Civil Defense, particular ng DSWD na kasapi dyan, ay masinop daw ang kanilang paglalaan at kung saan lamang yung nakapaloob sa recovery plan ay doon lamang ilalaan. Pero napagkalaman nga ng COA na mabagal masyado yung pagpapalabas ng pondo na sana ay napakinabangan na ng mga biktima. Pero sa specific na COA report na ito, Bombo Elmar, ay hinintay pa natin yung katugunan, paliwanag mismo ng mga nakasiwa sa pundong ito, Bombo Elmar. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Posibleng madagdagan pa ang 200 mga flights na kinansila ng Philippine Airlines SOPAL mula November 15 hanggang November 20 para bigyan daan pa rin ang pagdating at pag-alis ng mga world leaders na dadalo naman sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit o APEC meeting dito po naman sa Metro Manila. Ayon sa PAL, nasa 115 mga domestic flights
at halos 100 mga international flights ang apektado po din na naman sa inaasang pagdating ng mga high-level officials sa Metro Manila para naman sa APEC meeting sa pagitan po ng November 18 at 19. Pero bago ang pitsa na 18 ay darating na ang mga advance party. Nangako naman ang PAL na i-reschedule nila ang mga flights ng mga apektadong pasahero at dagdag pa ng airline company posibleng madagdagan nga ang kakansilang flights lalo na kapag dumating na ang karagdagang impormasyon sa flight movements ng mga heads of state. Hinimok na lamang ng naturang airline company yung mga apektado pong pasahero na bumisita mga ito sa kanilang official website at agad namang makipagsagawa ng koordinasyon at karagdagan ding impormasyon sa kanilang susunod na mga biyahe at pwede rin tumawag din sa kanilang mga hotlines at gina rin sa iba pa nilang makukuhang impormasyon. Kung narito ang iba pang mga airline companies ay halos 200 mga flights ang nakaschedule na kansilado na apektado pa rin ng APEC Economic Leaders Meeting. Samantala mga kaibigan, tiwala at lumakas pa ang loob ngayon ng Pilipinas na may panalo ang kaso na sinampa ng bansa laban naman sa China kaugnay pa rin sa territorial dispute sa West Philippine Sea sa mamagitan po ng Washington Treaty of 1900s na nag-amyenda naman sa tinatawag na 1890 Treaty of Paris. Ito ay ayon naman kay Philippine Ambassador to the United States Jose Quisha na ipipresenta ng bansa daw ang Washington Treaty sa hearing sa Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands sa Nobyembre 23. Base raw sa Washington Treaty kasi, bahagi ng Pilipinas ang Spratly Islands at kapag nakumpirmang nasabing treaty, posible raw na mabago pa ang pagiging neutral ng Amerika sa issue ng agawan ng teritoryo ng China at Pilipinas dahil sa signatory ito sa Washington Treaty. Sa ilalim naman ng Treaty of Paris, isinuko daw ng bansang Spain ang Pilipinas sa US noong Disyembre 10, 1898 sa halagang $20 milyones o 940 milyon. Mula noon ay naging teritoryo na ng Amerika ang Pilipinas, kasunod na rin ang pagkatalo ng Spain at noong July 4, 1946. Pagkatapos ng World War II ay pinagkaloob naman ng Estados Unidos ang Philippine Independence. Nabatid noong Huwebes nga ay nanindigan naman ang Permanent Court Arbitration na may jurisdiction sila. Danadinggin naman ang nasabing kaso bagay na marin namang pag-alma ng China. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Mga investigador mula rito sa Metro Manila tutuko na rin dyan sa Zamboanga City upang tumulong na rin sa ginagawang investigasyon sa nangyaring malaking sunog kung saan 15 kataong patay rito at 5 rito ay pakawang mga bata. May update mula sa Zamboanga City. Nandoon si Bomba Marilyn de Los Santos. Inaasahan darating sa Zamboanga City ngayong araw ang isang team ng mga investigador ng Bureau of Fire Protection mula pa sa Maynila na siyang maununa sa isasagawang investigasyon sa nangyaring malaking sunog sa loob ng palengke dito sa lungsod. Na ikinamatay nga ng 15 katao, kabilang na dito ang 2 sanggol at 3 pang mga bata. Ito ang kinumpira mismo ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco. Sinabi nga ng alkalde na personal na nagipag-ugnayan sa kanya si DILG Secretary Nelson N. Sarmiento ukol na sa insidente. Hangat umano ng kalihim na malinawan ang naturang pangyayari, partikular na kung ano talaga ang sanhi ng sunog. Dahil nga dito, kahapon ay pansamantalang ininto itong ginagawang investigasyon ng mga otoridad dito. Maalala nga na itong sunog ay sumiklab dakong alas 2:45 ng madaling araw nitong Sabado. Kasama sa mga iimbestigahan kung bakit may mga pamilyang tumitira sa loob ng lugar. Gayong isa itong palengke na may curfew hour at kinakandado pa ang mga gate. Kabilang nga dito sa mga nasunog ng buhay ay itong mag-asawa at 5 nilang mga anak na pawang mga bata. Samantala, isiniguro nga ng alkalde na patuloy nilang bibigyan ng tulong sa gastos para sa ospital sa mga nagtamo rin ng grabeng sunog sa katawan na ngayon ay inilipat nga sila sa may Mindanao Sanitarium o Central Sanitarium dahil nga dito lamang makikita itong mga pasilidad para sa mga biktima na nagtamo ng mga grabeng sunog sa katawan. Yan ang ulat mula sa Zamboanga City. Ito si Bombo Marilyn de Los Santos ng ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Marilyn, ano pala yung initial dyan na nakuha na lang, although patuloy pang investigasyon, yung pinagmula ng sunog na yan, Bombo Marilyn? Sa ngayon kasi hindi pa talaga clear kung ito yung sinasabing nagliyap itong poste, ito na yung rason. Kasi yun nga sabi nila na hindi pa talaga matukoy kung ito ba yung rason. O sinasabi na may iba daw posibleng
pinagmulan din ng sunog. Pero isa na yung sinasabi na nagliyab ang isang poste sa lugar. Okay. Abangan man natin ang official report nila. Maraming salamat. Mula yan sa Zamboanga. Diyan naman sa General Santos City, yung ilang pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre ay nangangamba rin dahil po naman sa nalalapit daw na halalan. Ano kaya yan at may detalye pa ang Bombo Radyo Jensen. Nababahala ngayon ang pamilya ng mga biktima sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre sa nalalapit na eleksyon sa susunod na taon. Kahapon, kasabay ng pagunita ng Todos los Santos sa Forest Lake Cemetery dito sa lungsod, iilan lamang sa mga pamilya ng mga biktima ng naturang krimen ang bumisita, nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal sa kanilang mahal sa buhay. Sa panayam ng Bombo Radyo Jensen kay PO3 Oliver Cablitas, mister ni Marites Cablitas na isa sa mga namatay na miyembro ng media sa nasabing massacre, nababahala sila dahil ang mga politiko na nooy nangako sa kanila na tutulong sa pagkamit ng hustisya ay posibleng mawala na sa posisyon o kaya ay mapalitan na pagkatapos ng pabansang halalan. Dahil dito, nag-aalala sila na posibleng makalimutan na rin o kaya ay hindi na maipagpatuloy ang pinangakong tulong. Nabatid na sa darating na November 23 ay gugunitain ang ika-6 na taong anibersaryo ng naturang krimen. Subalit ayon kay Cablitas, dismayado pa rin sila sa takbo ng kaso lalo na't wala pa rin umanong magandang development. Dismayado rin umano sila sa justice system ng bansa kung saan hindi pa rin umano nangyayari ang ipinangako sa kanila ng pamahalaan na kahit partial conviction na lamang sana umano para sa mga responsable sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Abangan ang detalye pa, Pinay Doktor naman sa Barin, patay na masagasaan po ng trailer truck. Sa ating showbiz sa balita mga kaibigan, ilang pang mga fans nagpalipas din na magdamag sa puntod ng mga artistang pumanaw na. At itong good news din mga kaibigan sa pagpasok na ng mga tinaguriang Pinay Sisters na Fourth Impact doon naman sa prestiyosong elimination round ng X Factor UK. Pero bago mga balitang yan, samantala muna. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Hey, I got a free Dunkin' Donut. I won a dozen donuts! 1 year's worth of donuts? Woohoo! There's a surprise in every Dunkin' Original Brewed coffee you enjoy. One classic donut, a dozen of them, or a year's worth. Time to get your delicious caffeine fix at Dunkin' Donuts. See posters for complete details. Promo runs until December 15, 2015 per DTI FTEB SPD permit number 11332 series of 2015. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Oras sa buong Pilipinas mga kaibigan, 24 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. The Vote 2016 ng Bombo Radyo at Star FM. National and local elections updates. Sisimula na rin ang COMELEC na isalang sa pagdinig ang mga Certificate of Candidacy o COC ng mga potential nuisance candidates simula na ngayong linggo. Sa panayon ng Bombo Radyo kay COMELEC Chairman Andres Bautista, sinabi nito na ipinatawag na nga nila ang mga kandidato sa mamagitan po ng formal na liham. Dito umano magkakaalaman kung sino talaga ang mga seryoso dilan sa ilan sa mga presidential wannabes ay hindi naman talaga dumarating sa hearing. Kagaya nung lamang nakalipas na mga halalan. Ito mano ang pagkakataon ng mga kandidato para ipagtanggol ang kanilang mga kandidatura at hindi ang ibang forum na hindi sakop naman ng COMELEC. Bagi pa ng pahayag paliwanag ng Chairman ng COMELEC. Ipapatawag po natin yung mga kandidato na kumaga merong gusto lang namin na silang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit sila hindi dapat madeklarang nuisance candidate. So ito ay kasama po nga sa due process. So mangyayari po yan sa mga susunod na mga linggo at inaasahan. Diyan din po makikita natin kung sino yung mga seryoso kasi yung mga iba naman hindi na po sumisipot. Ang bahagi pa rin ang pahayag ni Chairman Bautista sa panayon naman ng Bombo Radyo.
Sa ibang dako naman, tiniyak ngayon ni Congresswoman Leni Robredo, ang Vice Presidential Candidate ng Liberal Party, na lalabanan niya ang anumang hakbang na alisin ang tax exemption sa mga kooperatiba. Naniniwala si Robredo na ang panukala ay makakapigil sa pag-unlad ng sektor at sa kapasidad nitong tulungan ang nangangailangan ng mga Pilipino. Sa halip na tanggalin ang tax exemption, iginit pa ni Robredo, dapat ibuhos ng pamahalaan ang lahat ng tulong sa mga kooperatiba para sa mas marami silang matulungan na nangangailangang mga Pilipino. Ginawa ni Robredo ang pahayag, sarap na rin ang pangamba ng mga kooperatiba na aalisin ang tax exemption na ibinibigay ng Cooperative Code of the Philippines sa panukalang Fiscal Incentives Rationalization Law. Batay sa data, mayroong 24,000 na mahigit rehistradong kooperatiba sa bansa at mayroong 13 million naman na mga miyembro nito. Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. May Pinay Dr. Dan na nasawi ng masagasaan naman ng trailer truck at may detalye naman ang Bombo Radyo Coronadal. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad sa Bahrain ang nangyaring pagsagasa sa isang Pinay doktor na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa impormasyong ipinabot ni Bombo Correspondent Boyd Foro sa Bombo Radyo Coronadal, kinilala ang naturang Pinay na si Dr. Mary Ann Ibrahim MD at nagtatrabaho bilang isang doktor sa Bahrain International Hospital sa nasabing bansa. Sa kuha ng isang CCTV footage sa naturang lugar noong nakaraang Biyernes, makikita na lumalakad ang biktima sa daan at sa unahan nito nakaparada ang naturang trailer truck. Nang papaalis na ang trailer truck ay nagkataon na sa ulo na bahagi ng sasakyan dumaan ang biktima dahilan na hindi napansin ng driver kaya nabangga at nasagasaan na naging resulta ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nakalagak sa isang morgue ang bangkay ng biktima habang tinatakda ang pagbibigay-alam ng malungkot na sinabi nito sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Nabatid na bumili lamang ng shawarma ang doktor nang mangyari ang di inaasahang insidente. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Johnson Osa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa bahagi muna na Masbate mga kaibigan, yung barangay holdout doon hinagisan ng granada at may detalye at nakuha ang impormasyon ng Bombo Radyo Legazpi. Nasa pangangalaga na ngayon ng mga otoridad ang granadang itinapon sa isang barangay hall sa Dayaw Mandaon, Masbate. Ayon kay Corporal Abunjo Magaring na kasalukuyan nagpapatrolya sa lugar, nagulat na lamang ito nang may motorsiklong tumigil at naghagis ng kung anong bagay sa harap ng barangay hall at agad na humarurot palis. Nang inspeksyonin ng lugar, nakita nito ang isang MK2 hand grenade. Mabuti na lamang na hindi ito sumabog habang na-recover naman ang safety handle pin nito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Lorena Kising, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas mga kaibigan, 28 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bombo International News. Bombo International News. International News. Patuloy po nakikiusap si Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi sa mga mamamayan, lalo na ng Russia, na huminahon at magkaroon pa ng pasensya sa nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa nangyaring pagbagsak ng Russian planes sa nasabing nilang lugar o sa Egypt. Sa nasabing insidente nga, kumpirmadong patay ang lahat ng 224 na pasahero at crew ng Airbus 321 Flight 9268 na karamihan ay Russian nationals at 3 Ukrainian. Kapwa nanindigan naman ang Cairo at Moscow na hindi ang Islamic State militants o ISIS ang nagpabagsak sa nasabing eroplano, kaya iwasan daw ang anumang espekulasyon. Sa Russia naman ay nagdeklara si President Vladimir Putin ng 3 araw nga na pagluluksa sa kanilang bansa. Dahil dito nilagay na rin sa half-mast ang mga bandila sa buong Russia at kinansela rin kahapon ang mga entertainment programs doon. Libo-libo namang mga taga-Russia ang nag-obserba rin ng moment of silence kasabay ng pagpapalipad ng mga kalapati at lobo. Una rito, natagpuan na rin ang wreckage sa layong 100 kilometro sa timog kanluran po ng Sinai sa Egypt na patungo sa ng St. Petersburg sa Russia nang mangyari naman ang pagbagsak ng nasabing eroplano. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita.
Ngayong Todos Los Santos ay agaw pa rin sa mga sementeryo, mga puntod naman ng mga artista o mga sikat na pumanaw, habang yung Pinay Sisters na tinaguriang Fourth Impact ay talaga namang lusot pa rin sa elimination at marami na namang pinabilib sa kanilang performance, kaugnay pa rin sa kanilang paglahok sa X Factor United Kingdom. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Magpapatuloy pa sa next round ng kompetisyon ng X Factor United Kingdom ang pambato ng Pilipinas na Fourth Impact. Ito'y matapos makalusot sa katatapos na elimination round ang magkakapatid na Almira, Selena, Maylin at Irene na nangangahulugang nakakuha ang mga ito ng sapat na text votes. 2 finalists ang natanggal habang ang 11 natitira sa nasabing reality competition ay muling magsa-showdown sa mga susunod na araw. Una rito, nagustuhan ng kanilang mga fans, gayon din ng mga kababayang Pinoy at mismong mga hurado ang naging performance ng mga Pinay sa unang live show nitong Sabado ng gabi, kung saan inawit ng mga ito ang hit song na Problem ni Ariana Grande. Samantala, bagamat hindi deklaradong holiday ang araw ng mga kaluluwa ngayong November 2, ilang mga Pinoy pa rin ang piniling magpalipas na magdamag, partikular sa mga puntod ng mga yumao ng celebrities sa iba't ibang sementeryo sa Metro Manila. Tulad sa puntod ni Nida Blanca, master rapper Francis Magalona at dating matinee idol na si Rico Yan sa Manila Memorial Park, maraming fans ang nagpaumaga upang makaiwas daw sa traffic mula pa kagabi. Si Shasha Padilla ay maagang dumalaw nitong Biyernes sa puntod ng dating longtime partner na si Dolphy sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Sa Heritage Park din matatagpuan ang puntod ng multi-awarded Filipino actor na si Rudy Fernandez o mas kilala bilang si The Boy. Sa Manila North Cemetery, pauwi pa lamang ang mga fans sa puntod ng tinaguriang King of Filipino Movies na si Fernando Poe Jr. Napag-alaman na nagmistulang nagbalik tanaw sa kasaysayan ng pag-iikot sa naturang libingan dahil dito nakahimlay ang mga kilalang personalidad sa politika, sining at maging mga bayani ng bansa. Naroon din kasi ang puntod ng 4 na dating Pangulo ng Pilipinas na sina Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Ramon Magsaysay at Justado Macapagal, mga bayani sina Melchora Aquino, Marcelo H. Del Pilar, Pio Del Pilar at Emilio Jacinto. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Umaasa naman ang maraming mga Pinoy basketball fans na si Bobby Ray Parks ang kauna-unahang local-born player na maglalaro naman sa NBA matapos rin piliin siya ng Texas Legends sa 2015 Rookie Draft. Una rito ay bumuhos ang pagbati kay Parks dahil naman sa ang Legends head coach na si Nick Van Exel at team president na si Malcolm Farmer ang mismong nagsabi na excited sila na makita ang performance ng dating two-time UAAP MVP. Itong si Bobby Ray Parks ay dating pambato to ng National University. Diyan po naman sa UAAP. At napili nga siya mga kaibigan kahapon sa second round na naging 25th overall pick siya. Naniniwala naman si Van Exel na naglaro ng 13 seasons sa NBA na posibleng maging leader si Parks sa locker room. Ang anak ng dating PB Hall of Famer na si Bobby Parks Sr., ang ikalawang Filipino na lalahok naman sa D-League matapos mapili ng Santa Cruz Warriors itong si Japit Aguilar noong 2012 draft. Si Bobby Ray Parks may average na 3 points, 1.5 rebounds at 10.5 minutes sa nakalipas lamang na Summer League. Samantala, sa NBA naman mamaya mga kaibigan, sa laro ay kaabang-abang din ang laban ng Orlando Magic, laban naman si Chicago Bulls. Mamayang alas 8 po yan ng umaga. Doon naman sa nag-aabang sa resulta ng Lotto Draw kagabi mga kaibigan, November 1 po yan, ang Super 649 ay Super Lotto. Ang winning number combinations, lumabas po ang 48, number 49, number 30, number 17, number 4 at number 38. Ulitin natin, 48, 49, 30, 17, 4 at ang lumabas pa na winning number ay number 38. Ang jackpot prize kagabi umabot sa 83.9 million pesos pero wala pong nanalo. Doon naman sa Ultra 658 Lotto, ang winning number combinations ay number 22, number 3, number 27, number 41, number 43 at number 36. Ulitin natin, ang winning number combinations sa Ultra 658 Lotto ay number 22,
27, 41, 43, 36. Ang jackpot prize balik po sa 50 million pesos. Dahil sa nito nakalipas naman na araw ay napanalunan na ang halos 300 milyong piso. Diyan naman nakalaan sa jackpot prize ng 658 Ultra Lotto. Ito namang tinatawag na AZ2 Lotto. Ang nanalo kagabi na numero ay 21 at number 9. Ang swertres naman, tatlong numero, Luzon, Visayas, Mindanao ay number 4, number 14 at 0 o 044. Samantala pa mga kaibigan, sa ating palitan naman sa piso kontra dolyar. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Ang halaga po ng isang dolyar sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 46 pesos and 89 centavos, habang ang isang Hong Kong dollar ay katumbas naman sa bansa ng 6 pesos, habang ang Singaporean dollar ay katumbas sa Pilipinas ng 33 pesos .40 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa buong Pilipinas, 35 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Diyan sa ating mga listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita. Araw na po ng Lunes ngayon mga kaibigan, 2 ng Nobyembre. Ngayon po ay Todos Los Santos. Balikan ko lamang ating mga headlines. Nakatakdang simulan na rin ngayong linggo ng COMELEC ang pagsalang naman sa pagdinig naman sa mga Certificate of Candidacy, doon naman sa mga tinagurian o posibleng mga nuisance candidates. Office of Civil Defense, na-share muna ng COA dahil daw sa nakatenggang halos 1 bilyong pisong pondo donasyon. Nakala naman sa mga biktima ng kalamidad, pinakamalaki pa rin daw sa pondo ang hindi nailabas ay para naman sa mga Yolanda victims. Mga investigador mula sa Metro Manila inasang darating naman sa Zamboanga City para tumulong pa rin sa pang-imbestiga sa nangyaring malaking sunog kung saan ikinamatay ng 15 katao. Pamilya ng mga biktima sa Maguindanao Massacre nababahala rin sa nalalapit naman na halalan. Samantala mga kaibigan, sa ibang balita naman, isa pong barangay hall doon sa Masbate hinagisa ng granada. Sa ating balitang OFW, isa namang Pinay doktor sa bansang Bahrain patay matapos masagasaan naman ng trailer truck. Balita sa iba, yung dagat ang presidente ng Egypt muling umapila ng pasensya sa ginagawang investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng Russian plane ay kinasawi naman ng mahigit 200 katao. Samantala, ang Russia ay nasa panahon po ngayon ng kanilang pagluluksa. Mga bandila doon nasa half-mast na rin. Sa sports balita naman, mga Pinoy fans nagpaabot ng pagbati naman matapos makuha si Bobby Ray Parks sa D-League sa NBA. Samantala sa showbiz balita, mga fans nagpalipas din magtamag sa puntod naman ng mga artistang pumanaw na. Samantala ang Pinay Sisters na Fourth Impact lusot na sa elimination rounds sa X Factor United Kingdom matapos muling mapabilib ang mga judges. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, mga aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 pa yan ng umaga, at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 ng katanghalian, at Bombo Network News, alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, ay napapanood rin na mayroong visual sa pamamagitan po ng ating official website, ang www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News, kaya naman, i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/BomboRadioPhilippines. Mga kaibigan, 53 days to go na lamang ay Christmas Day na. Season's greetings. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin ang kurman. Ito si Bombel Maracol para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News.